Marami pong mga survey firms naglalabas ng kanilang mga resulta. Noong nakaraan lamang po sa Boses ng Bayan ng OCTA, lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey. Sa ngayon nakita niyo po, kung pag-uusapan natin dito ay yung no elections, nakita niyo po ang reaksyon mismo ng Pangulo. Hindi na siya nagsalita, facial expression, body language, alam naman po natin na walang katotohanan yan. At kung may nag-walk out po, still, ito po ay paninindigan ng ibang miyembro ng Senado na sa kanilang pagkakaalam ay hindi dapat na nagaganap. So muli, hindi manghihimasok kung ano man ang nangyayari sa Senado, hindi po manghihimasok ang Pangulo at ang administrasyon. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Nagkomento po si Batangas Representative Leandro sa sinabi po ni E.S. Recto kahapon na it could be the opposition or Leandro Leviste himself that could be behind the plunder complaints against him. And sabi po ni Leviste, many other individuals from the admin are behind the attacks against him, referring to Recto. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Wala po tayong kinalaman at wala tayong alam kung ano man at saan nanggagaling si Congressman Leviste. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, bago po ang tanong ko, may information na po ba kayo kung ano po ang napag-usapan ni Pangulong Marcos at ni Emperor Naruhito kanina? Ibibigay ko na lang po ang pagkakataon na yan kung meron pong dapat na isa publiko ang ating Pangulo sa kanila na pag-usapan. So, si Pangulo na naman po ang ating tanungin sa kapihan. Okay. Ma'am, gaano po kahalaga itong pagbisita ni Pangulong Marcos para sa pagpapatibay po ng strategic ugnayan ng Pilipinas at Japan? Una-una po, isang karangalan na po sa ating bansa, sa Pangulo, ang maimbitahan ng bansang Japan, ng gobyerno po ng Japan. Isang karangalan po ito. At pinapalakas po nito ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Maliban po dyan, marami pa po mapag-uusapan. Nandiyan na po yung tungkol sa security, maritime, and economic matters. Marami po itong madadala na magiging pabor sa atin, sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga investments, yung mga pagninegosyo sa ating bansa. And of course, sabi nga natin, makakatulong din po ito para sa ikagaganda ng both countries, ng bansa ng Pilipinas at ng Japan. Sinabi po kasi ma'am ng Department of Foreign Affairs na may mga kasunduan po. Masisiguro po ba ng Malacanang na ang mga kasunduang ito ay direktang makikinabang po ang mga ordinaryong Pilipino? Opo, at yan po malamang ang ibibigay na good news ng ating Pangulo sa kapihan. Last na lang po ma'am, inaasahan po ba na mas palalakasin pa ng Japan ang suporta nito sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea? Opo, nararamdaman po natin yan at alam naman po natin na ang mga mamamayan ng bansang Japan ay napaka-honest at kumbaga ay napaka-professional pagdating po sa pakikipag-usap at pakikipagnegosasyon. At kayo rin po, kaninang umaga ay naramdaman niyo po yan. Salamat, Yusef. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. USEC, the president's net satisfaction rating dropped to an all-time low of minus 15% based on the SWS survey of March 2026. Is the president bothered at all by these numbers? Marami pong mga survey firms naglalabas ng kanilang mga resulta. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapanayam. Noong nakaraan lamang po sa Boses ng Bayan ng OCTA, lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey. So kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang
hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Ano mang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance. May gagawin po bang adjustments ang Pangulo sa kanyang governance? Because by the term itself, satisfaction rating, baka ho kung ano man yung ginagawa ng Pangulo ay hindi nakakarating o hindi nararamdaman ng mga tao, hence the low satisfaction rating. Sa ating pagkakatingin, depende nga po yan sa mga respondents na nakakausap. Sabi nga po natin, muli, tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 officials in the nationwide survey. So naniniwala po tayo na nararamdaman ng ibang mga kababayan natin ang ginagawa ng gobyerno. Nagkakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran or hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno. But still, ang mga numerong ito makakatulong para mas pagbutihan pa. Alam natin na sinasagad ng Pangulo ang pagtatrabaho pero makakatulong to para mas pagbutihan pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan. Salamat, Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalalim ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas, inilunsad ng Department of Tourism, Department of Migrant Workers, at Intramuros Administration ang Pasyal Pamilya Program ng pamahalaan. Ang programa ay isang linggong heritage program para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya na nag-aalok ng libreng guided tours sa iba't ibang aktibidad sa Intramuros. Layunin din ito na mabigyan ng makabuluhang oras ang mga OFWs kasama ang kanilang mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, ang programa ay bahagi ng pagdiriwang ng National Migrant Workers Day tuwing Hunyo 7 or June 7. Tatagal ang Pasyal Pamilya hanggang May 31 at bukas sa lahat ng OFWs at returning migrant workers. Maaari silang magsama ng hanggang 4 at makakuha ng libreng entrance at guided tours basta maipakita lang na ang kanilang valid overseas employment certificate o ang kanilang OWA membership IDs. Isa pa pong announcement. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si To Lam, leader ng Partido Komunista ng Vietnam at Pangulo ng bansa para sa 2 araw na state visit mula May 31 hanggang June 1, 2026. Mahalaga ang pagbisita dahil ito ay kasabay ng ika-50 anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Vietnam at ika-10 taon ng kanilang strategic partnership. At ito rin ang unang state visit ng isang party leader ng Vietnam sa bansa. Inaasahang tatalakayin 2 leader ang pagpapalakas ng kooperasyon sa kalakalan, depensa, seguridad sa pagkain, edukasyon, turismo at ugnayang pangmamamayan. Ang Vietnam ay nananatiling tanging strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia at patuloy na lumalalim ang relasyon ng 2 bansa. Kabilang ang planong pagbubukas ng Philippine Consulate sa Ho Chi Minh sa 2026. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay may disiplina, may pagmamahal sa kapwa, pagpapalaki sa pagka-Pilipino at higit sa lahat ay may paggalang sa batas at kultura ng ibang bansa habang pinapanatili ang sariling pagkakakilanlan.